Peter and John went up together in the temple at the hour of prayer. Amen. So we believe that prayer meeting in the church every Wednesday is biblical. Amen. That is the practice of local Bible-believing Baptist Church. Amen. And we believe na ang simbahan ito ay Baptist Church. Amen. Doon sila na prayer meeting, dumalo sila sa prayer meeting, kapatid, no? At 9 hour, no? At 9 hour, equivalent to 3 o'clock in the afternoon. Maaga pa po ang kanilang prayer meeting. Ito po ang schedule ng kanilang prayer meeting. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, prayer meeting is scriptural. Amen. Hindi po ito programa ng simbahan. No, hindi po ito gawa-gawa ng programa ng pastor. Amen. Kaya tawag natin ito ay midweek service at the same time prayer meeting. No? At nandito po, no, nakita natin nandito po sila sa prayer meeting, no? Kaya ano ang main objective kung bakit mayroong prayer meeting? Una, gusto rin na po nila na manalangin 3 times a day. Amen. At makita natin dito po papunta sila sa church at doon sa pintuan, no? Doon sa pintuan, no, ng templo ay merong isang lalaking lumpo. No? Itong lumpong ito, dinadala siya doon sa entrance ng simbahan, ng templo upang magpalimos araw-araw. Araw-araw. Kasi yan po, ano? Bahagi yan po ng worship nila, yung pagbibigay sa mga nangangailangan, no? Lalo na sa may mga kapansanan. In verse 3, nung makita ng lumpo si Pedro at Juan, si John, no? Napapasok sa templo in verse 3, no? In verse 3, makita natin, no? When seeing Peter and John about to go into the temple and ask alms. Amen. Nakita niya si Pedro papasok na sa templo at ito po ang lumpong ito ay nangingi ng limos, no? Nagpapalimos. At siguro nakita niya, nag-expect siya ang lumpong ito na siguro itong si Peter and John malaki ito magbigay. Kasi mukhang mayaman. Baptist nakaniktay. Amen. Nakaniktay. Oo. Mukhang manager, naka-long sleeve, nakaniktay. Akala niya ay malaki ito, mayaman ito. Pero mapansin natin in verse 4, and Peter fastening his eyes upon him, and with John, ang sabi niya, look, in verse 4, look on us. Amen. Tumingin ka. No? Tinitigan ng dalawa ni Pedro yung yung lumpo. Tumingin ka sa amin. No? Akala niya malaki magbigay yung dalawa. No? Ngunit in verse 6, nag-expect siya in verse 5, di ba? And gave heed unto them, expecting to receive something of them. Nag-expect, na malaki ito ibibigay. Oo. Mapera ito. Amen. Yamanin ito. May salamin pa. Mamahalin ng salamin ito. Yan. Kaso, mga kapatid, take note, verse 6. Verse 6. Tanda natin, no? Higit pa sa pera ang binigay ni Peter and John. Amen. Mapansin natin in verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala kaming pera o ginto na ibigay sa iyo. Subalit may iba akong ibigay sa iyo. No. Ang pangalan Jesus. Amen. Na taga Nazaret. Lumakad ka. Bumangon ka at tinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo. Makita natin sa verse na yan, no?
at itinindig, mamaya, unti-unti, lumalakas ang mga paa niya at mga buto-buto niya. Ang lalaking ito ay napalukso at lumakad. Amen. At lumakad, papasok sa templo, at kasama na nila at masaya na nagpupuri sa Panginoon in verse 6. And he leaping up stood and walked, entered with them in the temple, walking and leaping and praising God. Amen. Higit pa sa pera ang binigay ni Peter and John. Amen. Ganon kapatid, pag tayo nagsoul winning, hindi lang po, di ba sa soul winning, meron ako na soul winning, may pera ba dyan? Sabi ko, higit pa sa pera ang ibigay ko sa iyo, the name of Jesus Christ. Higit pa sa pera, bakit? Siyang may-ari ng pera. Hagay 2:8. Psalm 24 verse 1, siyang may-ari ng lahat ng bagay. Amen. John chapter 1 verse 3, in all things were made by Him. Without Him was not anything made. Yan ang ibibigay mo sa tao. Amen. Kaya ang soul winning natin kapatid, no? Yung taong mahirap, pag ibigay mo si Kristo, kapatid, maging maluwag siya sa buhay. Hindi lang po natin tutulungan yan. O hindi po grocery ang ating binibigay sa mga tao. Kasi ang grocery, ubos yan agad. Yung pera, ubos ka agad yan. Pero pag ibigay mo si Kristo, kailanman hindi maubos. Hindi siya maubusan. Amen. Yan po, no? Kasama na nila sa templo. At masaya na nagpupuri sa Panginoon in verse 6, leaping and praising God. Amen. Maganda, no? Pag nakaakay ka ng ganun, no? At tapos madala mo na, kasama mo na, nagpupuri sa Panginoon. Amen. Yan ang soul winning, kapatid. Huwag nating tigilan hanggat hindi natin makasama na nagpupuri sa Panginoon. Yan ang soul winning. Amen. Makita natin, kapatid, no? Nakita ng lahat na lumalakad ang lumpo at nagpupuri sa Diyos. Amen. In verse 11, makita natin. And the lame man which was healed, Peter and John, all the people ran together unto them in the porch is called Solomon's, greatly wondering. Amen. Aba, nagulat, namangha ang mga tao. Na ito, ang dating pulubi na nagpapalimos ay nandoon na, nakaupo sa templo at umaatin na sa service, umaatin na sa prayer meeting, nagpupuri na sa Diyos. Amen. Na dati siya sa labas, lamang kapatid, habang may pananambahan, ngayon nasa loob na, masaya, leaping, and walking and leaping and worshiping God, praising God. Amen. Yan po, kapatid, no? Ang layunin ng prayer meeting. Amen. The objective of prayer. Amen. Yan ang layunin kung bakit tayo mahalaga ang prayer meeting. No, sa bawat mananampalataya. Amen. Makita natin. Kasi custom na nga yan, kapatid. So, number 1, the main objective of prayer meeting. Bakit mahalaga ang prayer meeting sa bawat mananampalataya? Bakit bigyan natin ng diin, ng kalagahan ang panalangin, sama-sama panalangin? Amen. Na dapat ang bawat isa mananampalataya ay mag-involve sa panalangin. Amen. Makasama sa panalangin. Amen. Kasi maraming mga mananampalataya na, baptist na, hindi pa alam kung anong activity natin every Wednesday, may prayer meeting. Hindi nila alam kung anong ginagawa natin sa prayer meeting. Marami pa mga kapatid na ganyan. Never pa. Mga 10 years na siyang nabautismuhan. Hindi pa, never pa siyang umattend ng prayer meeting. Amen. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng prayer meeting. Amen. Pero nagre-request ng prayers. Amen. Ano kaya ang objective? Ang pinakadakilang layunin kung bakit tayo sama-sama? We are not wasting time. Amen.
Mahalaga po ang ating ginagawa. Lagi ko sinasabi, the most important meeting this week is prayer meeting. Amen. Prayer meeting. Amen. So dito po, number 1, bakit ano ang kalagahan ng panalangin? Amen. Number 1, prayer that glorify God. Amen. Nandito tayo, nananalangin, for what reason? For our prayer request, for our financial needs, physical needs, or whatever needs. No. We come to church in prayer meeting to glorify God. Amen. Nakita natin kapatid, no? Itong si Peter and John, doon sila pupunta. Kaya nga, kasi custom ng mga Hudyo. Every day, pumupunta sila sa templo upang manalangin 3 times a day. Amen? Tingnan nyo, sa Psalm 55 verse 17. Evening and morning, and at noon, will I pray and cry aloud, He shall hear my voice. Amen? E di ba may kanta tayo? God answers prayer in the morning. God answers prayer in the evening. God answers prayer at noonday time. Amen. Yan po, evening and prayer. Yan si David. Na kaugalian na nilang manalangin sa templo 3 times a day. Amen. Tayo, once a week, prayer meeting. Hindi pa tayo maka-attend. Hindi pa natin nabigyan ng halaga ang prayer meeting. Sila, every day, 3 times a day. Yang Muslim, 5 times a day sila nagpipray. Muslim. You study Muslim. 5 times a day sila nagpipray. Oh. Tayong mga Kristiyano, ilang beses tayo nagpipray? Pastor Bong, 3 times a day. Kasi 3 times a day rin ako kumakain. 5 times a day, kasi may merienda pa sa umaga, may merienda sa hapon, equals 5 times a day. Amen. Oo. Yung pag-pray ng pagkain, hindi pa yan prayer. Nagpapasalamat ka lang sa Diyos. Amen. Sa mga blessing na ating natanggap. Tingnan natin sa kaya nga, pray that prayer that glorifies God. Amen. Prayer that glorify God. Amen. Ano ba yan? Prayers, na ba? Dapat prayers, no? That glorify God. Baka mamali yung grammar natin. Amen. Pag prayer, may S, glorifies God. Yan po. Tingnan sa Daniel chapter 6 verse 10. Si Daniel, pinagbawalan magpipray. Bawal mag-pray. Ang katumbas, buhay. Daniel chapter 6 verse 10. When Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows were being opened in his chamber toward Jerusalem, knelt down upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God. And he did a 4th time. Daniel prayed 3 times a day. David prayed 3 times a day. Amen. Tayo, nung tayo Katoliko, cross lang, prayer na. Amen. Makaganyan ka lang, prayer na. Hindi po ang prayer ganyan. Amen. Hindi po prayer yan ang pag-cross. Amen. Ito po, they prayed 3 times a day. They went into the temple and prayed unto God. Unlike Peter and John, kapatid, makita natin, papunta sila sa templo to attend prayer meeting. Amen. Kasi kaugalian na ng Kristiyano ang prayer meeting. Dapat mga Kristiyano, maging kaugalian natin na dumalo sa prayer meeting. Ay mga kapatid, kung tayo ay i-practice natin kapatid ang salita ng Diyos, puno po. Mas puno pa tayo kaysa Sunday.
Bakit hindi natin mapuno ang 3 lugar na ito? Yung building 2 and 3, hindi natin mapuno sa prayer meeting. How I wish mapuno natin. No? Ang bawat manampalataya ay involved sa prayer meeting. Amen. Mahalaga ang prayer meeting. Amen. Yung lumpo, araw-araw sa simbahan. Yung lumpo, araw-araw, nandoon sa templo. Amen. Oo. Araw-araw yan. Oo. Lumpo pa yan. Ay tayo, wala namang sakit. Hindi ka naman lumpo. Bakit hindi ka makadalo sa simbahan? Yung lumpo, nakadalo sa simbahan. Yung hindi lumpo, hindi nakarating. Amen. Oo. Kaya yun mga kapatid. Bakit hindi tayo makadalo sa prayer meeting? Kasi hindi nga natin alam talaga kung anong objective, kung bakit tayo pupunta sa simbahan. Hindi natin talaga alam kung bakit tayo nagpi-prayer. Amen. Kasi minsan nagpi-pray tayo sa church kasi meron maigpit ang matindi ang ating pangailangan. Saka tayo dadalo sa simbahan. Hindi po ganun. Amen. Pupunta sa church to pray because prayer glorifies God. Amen. Yan po, no? Yan po, yan ang prayer. No? Para ano? Para makausap natin ang Diyos. Amen. Napaka-importanting persona na ating kausapin. Oo, mas importante pa sa Presidente Marcos. Because our God, the Savior, the King of Kings, the Lord of Lords, yan ang kausapin mo. Isipin mo kapatid, what a privilege, you know? Kung ikaw ay kausapin ni Presidente Marcos, baka hindi ka makatulog. Tsaka kaisip, excited ka. Amen, makausap ang ating Presidente. Tanda natin kapatid, higit pa sa Presidente ang kausapin natin every Wednesday prayer meeting, the King of Kings, the Lord of Lords, which is the Lord Jesus Christ, our Savior. Kaya nga pag pray tayo, makausap natin ang Diyos. If you read your Bible and listen to the preaching of the Word of God, God is talking to us tonight. Amen? Katulad nito. God is talking to you through the Word of God. Amen? But the main objective why we come to prayer meeting is to glorify God in prayer. Amen? Pangalawa na lang ating kahilingan. Amen? Kaya when we pray, we talk to God. Amen? When we talk to God, God is listening to our prayer. Nakikinig ang Diyos sa ating prayer. Tingnan natin sa Psalm 116, verse 1 and 2. 116, verse 1 and 2. Oo, nakikinig ang Diyos sa ating panalangin. Amen? Kaya don't neglect prayer meeting. Huwag nating liitin. Ang prayer meeting. I love the Lord, 116, verse 1. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Amen? Because He hath inclined His ear unto my prayer. Amen? Sabi ni David, I love the Lord because He hath heard my voice and supplication. Kaya nga sabi ni David, yan ang gusto ko sa Panginoon, mahal ko ang Diyos dahil ang Diyos ay nakikinig sa aking mga panalangin at sinasagot niya ang aking mga panalangin. Supplication. Ano yung supplication? Answered prayer. Amen? Every time you pray, God answers a prayer. Amen? And He hears our prayer. In verse 2, because He hath inclined His ear unto me, before will I call upon Him as long as I live. Amen? Napaganda, no? Tayo nagpipray. God is responsive when we begin to kneel down on our knees to pray. Pag nagsimula na tayong lumuhod at manalangin sa Panginoon, and the Lord inclined His ear to hear your prayers. He inclined His ears. Pag ikaw ay lumuhod, ang Diyos naman, luluhod din at i-incline niya ang kanyang tenga. Doon, papakinggan niya ang iyong mga daing. Oo.
Kaya nga, wag nating basta-bastahin ang prayer. Kaya nga sabi ni David, oh, I will call upon Him as long as I live. Amen. David, naniwala sa panalangin. Bakit? Sabi niya, habang ako'y buhay, hindi ako titigil sa pagtawag panalangin sa Panginoon. Kausapin ko lagi ang Panginoon. Aatin ako lagi ng prayer meeting. Hindi ako absent sa prayer meeting. And sabi ni David, sabi niya, I love the Lord. He hath heard my voice and supplication. I love the Lord. Amen. Do you love the Lord? Amen. If you love the Lord, you must be in prayer meeting. Amen. No. Pagmahal mo ang simbahan, ipakita mo ang pagmamahal mo sa prayer meeting. Bakit? Siya lang ang gusto mong kausapin sa prayer meeting. Sunday worship, no? Sunday evening, but prayer meeting, makausap natin ang Diyos sa prayer. Amen. Kaya I love the Lord, sabi ni David. Kung mahal mo ang Panginoon, saan ka? Sa prayer meeting. Oh. Pastor, mahal ko ang Diyos. Bakit wala ka ngayon sa prayer meeting? No. Na wala ka namang karamdaman. Amen. Yung may mga karamdaman, gusto niyan mag-prayer. Amen. Oo. Pero wala tayo sa prayer meeting. Pero sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Pag mahal natin ang Panginoon, nagnanais ka na kausapin siya sa prayer meeting. Amen. Oo. Makita natin, basta nagmamahalan, yung mga nagmamahalan, gusto lagi nag-uusap. Kakausap lang, oo. Hindi maputol-putol ang pag-uusap. Amen. Nagmamahalan eh. Kung mahal mo ang Diyos, ay bakit hindi na kayo nag-uusap? Amen. Kung hindi tayo nag-uusap sa Panginoon, sa panalangin, something wrong in your Christian life. Amen. Something wrong in your relationship with God. Diba? Pag hindi nag-uusap. Oo. Ang tanong, gaano kadalas nating kausap ang Panginoon kung mahal mo siya? Amen. When the last time you talk to God in prayer, kailan ka huli umattend ng prayer meeting, mga kapatid? Kailan? Oo. Bago mag-pandemic, naka-attend ka pa. Oo. Nag-pandemic na, hindi ka na naka-attend. Ay, tapos na kapatid ang pandemic. Bakit hindi ka pa maka-attend? Tapos na po ang lockdown. Pero naka-lockdown ka pa sa panalangin. What happened to you, kapatid? Something wrong in your Christian life, kapatid. Oo. Wala ka sa prayer meeting. Si Peter and John in Acts chapter 3, Peter and John nandoon sa prayer meeting because they believe that prayer meeting glorifies God. Amen. Tinatay sa John 14 verse 13. Prayers that glorify God. Ang sabi niya John 14:13, and whatsoever ye shall ask in my name, I will do it, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Glorified. Kaya prayer, glorified God. Amen? Oh. Whosoever ye shall ask in my name, the name Jesus is the powerful name. Oo, powerful name yan. Pag sinabi mo lang yan, the name of Jesus Christ. Oo, powerful name yan. Mapansin natin, kapatid, in verse 6, in Acts chapter 3 verse 6, powerful name. Mas powerful pa kaysa kayamanan, kaysa pera. Ano sabi niya sa verse 6? And Peter said, silver and gold have I none, but such I have give I thee, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen. Makapangyarihan.
ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung lumpo. Amen. Ito ang binigay nila, hindi pera, hindi ginto ang binigay niya sa lumpo. Ang binigay niya, the name of Jesus Christ above all name. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen. Wala silang maibigay na pera, wala silang maibigay na ginto sa lumpong ito. Pero nung si Peter and John, ibinigay nila si Jesus sa pamagitan ng panalangin. In the name of Jesus Christ. Pinagpray nila ang lumpo. In the name of Jesus Christ. What happened? Amen. What happened? In verse 7. And he took him by right hand and lifted up, and immediately his feet, ankle bones received strength. Abang mga kapatid, ang isang tao may karamdaman, ang tao na discouraged, ang tao na nangihina na, ang tao na wala ng pag-asa, kapatid, ay pag tayo ipag-pray natin sa Panginoon, in the name of Jesus Christ, magkaroon ng pag-asa. Magkaroon ng kagalingan. I believe na ang lumpong ito ay matagal na. Many years na, wala ng kagalingan at wala ng pag-asa. Kaya nagpapalimos na lamang. Pero nagkaroon ng pag-asa nung ipakilala ni Peter and John si Jesus at ipanalangin nila sa pangalan ni Jesus yung lumpo na kalakad. Amen. That's the power of prayer. That prayer that glorifies God. Amen. The name of Jesus Christ above all name. Ito po ang nagpapagaling sa lumpo, kapatid. Kaya mga kapatid, maraming mga kapatid may mga karamdaman. Wala tayong may ambag na pera. Pero ang panalangin natin, kapatid, ay malaking ambag sa kanila na sila ay instrumento na bibigyan sila ng Diyos ng kagalingan. God answers our prayer. Gumagaling sila. Amen. Ito po, gumaling. Ang isang lumpo. Nakalakad ang lumpo. Amen. That's the reason why we are here tonight in prayer meeting, dahil hindi lang sa ating personal na prayer request, kapatid, pati ang mga prayer request ng ating mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga pangailangan, may kahirapan, tulungan natin sila, ipanalangin, idulog natin sila sa panalangin at makasumpong sila ng kasagutan, ng kagalingan, kapatid. Because someone praying for you. Amen. This layman nagkaroon ng kagalingan because somebody praying for him. Peter and John. Amen. We believe in prayer. Amen. Kanina tumawag sa akin yung kapatid natin sa Manila. Si Brother Ray, umatin dito yan. Sabi niya, Pastor, tumawag ako dahil naniwala ako sa inyong mga panalangin kasi ang aking may bahay, may sakit. Kailangan ko ng 6,000, 1,500 ang isang turok ng gamot, 1,500. Kailangan ko 4 na turok at kailangan ng 6,000 at pinagpipray po namin. Ang 4 na 1,500, hindi 6,000. And we are praying na magkaroon ng kasagutan ang kanyang panalangin at magkaroon ng kagalingan. Amen? Kasi parang na siya, parang anemic na. Anytime na lang sabi ni Doc, magkukulaps. Yung mga kapatid, hindi tayo makambag sa prayer, hindi tayo makambag sa pera. Mas maganda, may panalangin pa, may ambag pa tayo sa pera. Kaya sabi ko, sagot ko na yung isang injection. 3 na lang ay pag-pray natin. Amen. Kasi minsan, sa atin na pala ang kasagutan. Amen. Kaya yun, kapatid, no? Kasi very low blood na siya. At nag-pray kami. Oo. Kaya yun, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit siya tumawag. Para ipag-pray lang. Kasi naniwala siya sa ating panalangin. Amen. Sabi niya, naniwala ko sa prayer. Ang sabi ng James chapter 5 verse 16, confess your fault to one another and pray one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. And what avail? Malaking
ang magagawa ng ating mga panalangin. Ang taong matuwid, malaki ang magagawa ng ating mga panalangin. Amen? Oo. Don't underestimate prayer. Because prayer glorify God. Inaalaw ng Diyos ang mga kahirapan. Inaalaw ng Diyos ang karamdaman. Inaalaw ng Diyos ang mga problema, mga pagsubok, para tayo manalangin. Pag sinagot ng Diyos, you can glorify God. Purihin ng Diyos. Oo. Parang imposible na nakaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa. Itong lumpo, parang imposible na makalakad pa. Pero nung siya nanalangin, pinalangin siya ng dalawang kapatid ito na doon sa prayer meeting, kapatid. Malaking magagawa, kapatid, ang pag narito ka sa prayer meeting. Oo. Matulungan natin ang mga prayer request na ito na idulog sa Panginoon. Amen? Kaya prayer, why? The main objective of prayer meeting, prayer that glorifies God. Number two, to praise the goodness of God. Praise the goodness of God. Amen. Yan. Makita natin, kapatid. If God answered our prayer, mapupuri mo ang Diyos. O, sa kabutihan niya. Amen. Kay buti ng Diyos, amen. Walang imposible na. Baka may prayer kayo na parang imposible na. Parang imposible na ito, magaling ako. Cancer na ito. Parang imposible na makapasok ako sa trabaho. Parang imposible na makapasa ako sa exam. Parang imposible na makapagtrabaho pa ako. Maka-apply pa ako sa trabaho. Pero kapatid, pag sinagot ng Diyos yan, ang ating mga prayer, nako, ito ang gagawin mo. Praise the goodness of God. Amen. Makita natin yung isang lumpo, in verse 8, nung sinagot ng Diyos ang kanyang prayer, and he leaping up stood and walked and entered them into the temple. Bakit siya pumasok sa templo? Oo, nag-join na siya sa prayer meeting. Walking and leaping and praising God. Nagpe-praise siya sa loob ng templo para magpupuri at magpasalamat sa Diyos. Amen. Magpasalamat sa Diyos. Kaya nandito tayo, kapatid, maatin ng prayer meeting. Hindi lang po sa mga prayer request natin, kundi sa mga answer prayers natin. We want to praise the goodness of God because God answers our prayer. We offer praise to glorify God. Amen. In Psalm 50, verse 23. In Psalm 50, verse 23. Mapupuri natin ang kabutihan ng Diyos. Bakit tayo na-attend sa prayer meeting? Para magpasalamat sa Panginoon. Amen. Yan. Hindi lang po, no? Whoso offereth praise, glorifieth me. Unto him that ordereth his conversation aright, will I shew thee salvation of God. Whoso offereth praise, glorifieth me. Amen. We offereth praise. Nandito tayo sa prayer meeting to offer praise unto God for His goodness. Nandito tayo para magpasalamat sa mga dakilang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Look at the lame man, ang lalaking lumpo, nagpupuri sa Panginoon. In verse 8, and he leaping up, stood and walked, entered with them into the temple. Umaattend na siya sa prayer meeting and praising God. Bakit? Siya nakasumpong ng kagalingan mula sa Diyos dahil mayroong tao na nalangin sa Kanya. At makita natin, kapatid, sleeping. No? Verse 9. Leaping and praising God. Leaping. Hindi sleeping, leaping. Leaping. Kasing tunog lang eh. Yan. Talagang nagpuri sa Panginoon. No. Lumulundag siya. Excited siya. Masaya siya pumasok sa templo. Amen. Dapat excited tayo. Dumalo sa prayer meeting.
Ang purpose natin, purihin ang Diyos, kapatid, dahil marami nang sinagot ng Diyos sa ating panalangin. Maging ang mga hindi pa natin pinagpipray, sinasagot na. Higit pa. Makita sa Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians 3:20. Higit pa. Oo. Sa ating kailangan. Unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Higit pa, no? Yung pinagpipray mo, higit pa ang binigay ng Diyos. Hindi mo maiisip. Higit pa sa iniisip mo. Hindi ito pinagpray ko. Pero mas maganda pa ang binigay ng Diyos sa akin. According to the power that worketh in us. Kaya we need to praise God for His goodness. Nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Kaya nga sabi ni David, as long as I live, I call upon the Lord. Habang ako nabubuhay, ako ay manalangin. Ako ay attend sa prayer meeting. Oo. Ikaw kapatid, kailan ka attend? Si David, habang buhay siya. Amen. Maraming Kristiyano, oo, hindi pa umatin ng prayer meeting. At hindi pa makatin-atin ng prayer meeting. Amen? Hindi pa makatin-atin sa prayer meeting. Subukan mo kapatid, umatin sa prayer meeting. Kaya nandito sa church, to praise the goodness of God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya tayo umaawit, to praise, umaawit tayo ng praise sa Panginoon. To sing praises unto God. Kaya pag dito ka na, umawit ka na. Ang pag-aawit ay bahagi na ng pagpupuri sa Panginoon. We don't sing to entertain people. We sing to give praise and glory to God. Also operate praise in Psalm 50 verse 3. Glorify it me. Glorify. Yung pag-aawit pa lang. Dapat pag may answer prayer tayo, purihin natin ang Diyos. Magpasalamat ka sa Panginoon. Oo. Because God expect thanksgiving for our prayers. Tingnan yung 10 kitungin. In Luke chapter 17. Oo. In Luke chapter 17. Nagpasalamat sila sa Diyos. Amen. Luke 17. Pinagaling ng Diyos ang 10 kitungin lumapit sa Panginoon. 17, sama yun. Verse 11 na ito. Ang sabi diyan, it came to pass, he went to Jerusalem, passed to the midst of Samaria and Galilee, and he entered a certain village. There met him 10 men that were lepers, were stood afar off, and he lift up their eyes and voices, and Jesus, Master, have mercy on me. And when they saw them, and said, go show yourself unto the priest. And it came to pass that they went, and they were cleansed. Amen? They were cleansed. In verse 15, and one of them, he saw, and he was healed, turned back with a loud voice, glorified God. Amen? And fell down on his face and his feet, giving him thanks, and he was Samaritan. Amen? At makita natin, kapatid, no? 10 sila, kapatid. And Jesus answering, were there not 10 cleansed? But where are there the 9? Amen? Di ba 10 kayo, pinagaling ko? Saan na yung siyam? Bakit ikaw lang ang bumalik sa prayer meeting? Amen? Di ba 100 kayo? 100 kayo? Sa CBBC Imos, saan na yung iba? Amen? Saan na yung iba? Bakit wala sila? Di ba, marami kayo, sinagot ko ang inyong mga prayer, bakit wala kayo sa prayer meeting? Marami na akong sinagot na prayer, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin maka-attend sa prayer meeting. We attend prayer meeting to praise the goodness of God. God expect, hanapin ka ng Diyos. Yung siyam, sabi niya, saan ang siyam?
Amen. Baka hindi lang siyam ang hinanap ngayon ng Diyos. Higit kayo siyam. Amen. So, makikita natin. Number three, last na. Mixi na lang to. Mga 5 minutes na lang to. To praise, prayer that glorify God. Number 2, praise the goodness of God. Number 3, to present our sacrificial giving to the Lord. Bakit tayo nandito sa church? To present our sacrificial giving unto the Lord. Amen. Makita natin, kapatid. Oo. Magbibigay tayo ng pasasalamat sa Diyos through our sacrificial giving unto God. Amen. Oo. Makita natin ang lumpo, araw-araw nagpapalimos. Nung siya naligtas, hindi na siya nagpapalimos. Oo. Hindi na siya humingi. Siya ngayon ay nagbibigay na. Amen. May account pa na yung lumpo, pagkatapos na siya pinagaling, nandoon pa siya na nagpapalimos, wala na. Amen. He is no longer bigger. He is now already giver. Amen. No? Maybe bago ka naligtas, you are beggar. Pero matagal ka nang naligtas, beggar ka pa rin. Aba, may problema. Amen. Baka wala ka sa templo. Kasi ang lumpo, nasa templo na. Nag-o-offering na. Nag-sacrificial giving na. Kapatid. No, sabi ng Hebrews 13:16. Hebrews 13:16. But to do good and to communicate, forget not. Ano yung communicate? No, pagbibigay. Communicate. Sabi niya, ang pagbibigay, huwag niyong kalimutan. Communicate. No, kasi ang pagbibigay ay paggawa ng mabuti. Amen. Huwag ninyong kalimutan ang pagbibigay ng iyong sacrificial giving. Because giving is sacrifice. Amen. Yan ay mabuti. Sabi natin sa James 4:17. James 4:17. Oh. James 4:17. Do good. Gawin natin ang tama. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Amen. Alam natin na tama ang pagbibigay at hindi natin ginagawa. Ano ang ibig sabihin yan? It is sin. Amen. No. Baka akala natin, ay hindi na ako nagbibigay, okay lang. Hindi naman ako nagkasala kasi wala na akong binigay. Hindi, sabi niya. Alam mo mabuti, sabi niya, sabi sa Hebrews 13:16. No. But to do good and to communicate, forget not. Amen. Forget not. Such sacrifice. Amen. Such sacrifice. Tingnan sa Hebrews. Ano sabi? Hebrews 13:16. Tingnan mo na. I-plus niyo muna sa TV. Hebrews 13:16. Yan. To do good and communicate, forget not. For him, such sacrifices, God is well pleased. Yan ang sacrificial giving. God is well pleased. Natutuwa ang Diyos. Amen. Ay pag natuwa ang Diyos, kapatid. Oh. Pag natuwa ang Diyos, si tatay lang nga matuwa eh. Amen. Nadagdagan ang baon nyo. Eh, ang Diyos pa kaya matutuwa. Amen? Kaya mahalaga, kapatid. Mahalaga. Anong point number 3 natin? To present our sacrificial giving to the Lord. To present our sacrificial giving to the Lord. Bakit tayo nandito sa simbahan? To present. Dalhin natin ang mga sacrificial giving sa Panginoon. Para ano? Para masiyahan ang Diyos. Malugod ang Diyos. Sacrificial. God is well pleased. Amen. Natutuwa ang Diyos. Amen. Sa ating mga dinadala. Kaya present our sacrifice. Amen. Dalhin natin. Oh. Kaya ang sabi ng Romans 12 verse 1,
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body, living sacrifice. Present our sacrificial giving. Present. Dapat present ka. Amen. Eh kung wala ka, walang sacrifice. Amen. Our presence is our sacrificial giving to the Lord. Yung presensya mo pa lang, kapatid, ay sakripisyo na yan sa Panginoon. Kaya attendance is very important in prayer meeting. Because we present ourselves as sacrificial giving unto the Lord. Nagdadala tayo ng mga offering, sacrificial offering to the Lord. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, communicate, forget not. Amen. Huwag nating kalimutan. Amen. Because God expect our sacrifice unto the Lord. Present your body. Present your body, living sacrifice, kapatid. And God is well pleased. Nalulugod ang Diyos, kapatid. Kung ang ating may kasama ang ating pagbibigay ay may kasamang sakripisyo. Kaya hindi tayo basta-basta nagbibigay. Ang pagbibigay ay may kasamang sakripisyo. Pag sinabing sakripisyo, nasasaktan ka. Amen. Pero natutuwa ang Diyos. Amen. Yan po, the main objective of prayer meeting. Prayer that glorifies God. Praise the goodness of God. To present our sacrificial giving unto the Lord. Why prayer meeting is very important sa bawat mananampalataya. Amen? Tayo po ay mag-pray na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. Salamat po, Panginoon. Kung bakit kami, we practice prayer meeting every Wednesday. Because prayer meeting glorifies God. To praise of the goodness of God. To present our sacrificial giving unto the Lord. Habang tinutugtog at panyaya, if the Lord speak to us through this message, why not come in the altar? Kung hindi ka pa nakasubok, kapatid, no? Nakasama natin sa online. Kung hindi ka pa nakasubok kumaten sa prayer meeting, baka hindi mo subukan. Present your body, living sacrifice. Your attendance, your presence is very important. Amen? Ang hinanap niya, ang iyong presensya. Dito sa simbahan, para makadalo ka, makausap mo ang Diyos sa panalangin. Mapasalamatan mo ang Diyos sa mga kasagutan ng panalangin. At pasalamatan mo ang Diyos sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng ating pagbibigay. Sige po, abang tinutugtog at panyaya, why not come on the altar and kneel down to God? Kung saan man area ng mensaheng ito, kinausap ka ng Diyos, why not come in the altar? Kailan mo pa huli kinausap ang Diyos sa panalangin? Kailan mo pa huli umattend sa prayer meeting? Subukan mo, kapatid. I-practice pag-attend ng prayer meeting. Your presence is essential sa Panginoon. Sige po, kausapin natin ng Panginoon. Meron kang pangailangan, meron mga karamdaman, idulog mo yan sa Panginoon. Sige, kausapin natin ng Panginoon. Sige po. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. Thank you for the brethren who come to you in humble hearts, O God. Thank you God, kung saan man sila area, kinausap niyo, Panginoon, sa pagitan ng mensahe.
na ang kalagahan kung bakit kami narito upang umattend ng prayer meeting, Panginoon. At salamat po, Diyos, sa mga salita niyo kung bakit kami umattend ng prayer meeting. At nawa, Diyos, ay nag-expect ka, Panginoon, ng mga presensya namin, Panginoon, sa prayer meeting. Salamat po, Panginoon, sa mga anak niyo lumapit. Salamat sa mga anak niyo na kasama po namin sa prayer meeting. At salamat po, Diyos, sa mga mensahe, sa kapangyarihan ng Espiritu. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. I bring back all the glory and honor to the name of God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Salamat po sa Diyos. Amen. And please continue to pray, no? Yung ating dalawang electric pan. And please continue to pray also sa pangailangan natin sa bagong